Hi guys! Welcome back to our vlog. Here I am again, Teacher Annie. Kamusta kayo? For today's video, samahan niyo po ako kasama aking mga estudyante sa aming Catch Up Friday. So, medyo pause ako guys. Mahin kasi ako na halo-halo pag-uwi ko sa bahay. So, yan guys. In our class, para maging masaya kami, pinakanta ko sa kanila yung bagong kanta ng Five Little Monkeys. Kasi lagi ko naririnig kanta sila ng kanta nun. Sige nga ako, let us sing the song. Yung Five Little Monkeys, Humpy Dumpy, Mama called the doctor and the doctor says, pagbilang kong tatlo, nakatago na kayo. Sa mga nakaupo, baka gusto nyo tumayo. O, mali na yung lyrics ko guys. So, ayan guys, after namin kumanta, pinagawa ko sila ng improvised clock. Gamit lang yung mga pen paper, gunting, glue, crayons, and scotch tape. Ayan. So, I provided them with the handouts and then sila na yung nag-design at bumuo ng kanilang improvised clock. After nun guys, ginamit namin yon para kami ay makapag-aral ng time. Kasi madalas lagi sila sa akin nagtatanong, teacher, anong oras na po? Anong oras na po? Ilang minutes na lang? Mga ganun. So sabi ko, this is the best time for you to learn how to read time using the analog clock. So, fortunately, dahil matityaga sila, ayan, ay nagkakatanggal-tanggal na guys yung kamay ng orasan. Sabi ko, tiyagain nyo lang, i-tape nyo, ganyan, para matutunan nila yung lesson namin for this day. Actually, dahil Catch Up Friday ngayon, dapat may mga activities kami, pero pinili ko yung activity na yan kasi para sa akin napakahalaga na matutunan nila yung pagbasa ng oras. Para kahit wala ako, hindi nila ako iintayin pa para malaman yung oras. Titingin lang sila sa wall clock namin. Alam na nila kung anong oras na. Diba guys? So, after namin mag-individual activity, kami naman ay nagkaroon ng group activity. Sabi ko sa kanila, maglalaro kami ng marathon. So, pabilisan lang ipakita sa improvised clock na nakalagay sa blackboard yung oras na sasabihin ko. So, sabi ko, yung grupo na may mas mataas na score, sila yung mananalo. Pero alam nyo ba guys, tie yung scores nila. Una nakakalamang yung group 2, pero bandang huli nakahabol din yung group 1. So, ibig sabihin, since tayo yung scores nila, marami sa mga estudyante ko ay natuto sa lesson namin about clock. Naalala ko kasi guys, nung ako yung estudyante, yung teacher namin talagang matyaga niya kaming tinuruan noong elementary kung paano magbasa ng oras using the analog clock. Gumawa rin kami ng improvised clock. And then, nag-games din kami noon guys. Kaya siguro, ngayon bilang teacher, more on games ako sa mga bata. Kasi, nung estudyante ako, na-experience ko na pag nag-aaral kami is, naglalaro din kami. And then, tuwang-tuwa ako dyan guys, kasi nakikita ko na nagsisikap talaga sila na ipakita, gamit yung analog clock, yung mga time na dinidictate ko o sinasabi ko sa kanila. So, nakita ko na nag-enjoy sila. Yung iba medyo kinakabahan, yung iba nahihiya kasi di daw sila marunong. Sabi ko, subukan nyo lang. Malay nyo kako may matututunan kayo. Tama man o mali yung maging sagot nyo doon sa analog clock ay okay lang. Ang mas mahalaga is hindi kayo natakot na subukan na mag-aral, na matuto kasama ng iba nilang mga classmates. Manalo o matalo sila sa game, ang mahalaga, nag-enjoy sila. Diba guys? Kasi sa laro, meron talaga mga nananalo, meron ding mga natatalo. Pero, ang maganda sa paglalaro, meron sila daw mga natututunan. Pag nananalo sila, lumalakas loob nila.
kapag naman di sila nanalo, mas nagpupursige sila, nagalingan pa sa susunod. So, dyan guys, medyo hindi pa mainit ang panahon kasi nag-play kami around 2 o'clock na or 2:30. So, pero nung uminit na dyan guys, around 4 p.m., nag-decide na ako na lumipat kami ng classroom sa room ng isa kong co-teacher para hindi na kami magtiis ng sobrang init dun sa room namin. Kasi guys, kapag sobrang init, nakikita ko na nahirapan din sila, saka kakunti na lang yung energy nila dahil nga sobrang naka-exhaust talaga yung init sa classroom. Talagang ramdam na ramdam ko yung extreme heat. Kaya nang lumipat kami ng classroom, medyo guminawa kami doon at nakapagpatuloy kami ng aming activities for the Catch-Up Friday. So, ayan guys, 28 lang yung pumasok niyan kanina. Madalas 40 plus sila sa klase kasi dalawa kaming section. Masaya naman, kahit mahirap, kinakaya. Kasi gusto ko maturuan din yung mga bata. Kahit na nag-iisa ako. Pero napakabait ng Diyos kasi mabubuti din yung mga estudyante ko saka yung student ng co-teacher ko. Mababait sila, lagi sila sa akin sumusunod. May mga times na makukulit pero okay lang yan. Ang mahalaga sa akin, pag sinaway ko sila is nagpapapigil din naman sila. Pag pinagalitan ko sila is sumusunod sila sa akin. Saka tinatanong ko sila, o sa tingin mo tama ba yun? O bakit mali yun? Para ma-realize nila na minsan pag nagkakamali sila is normal magkamali, pero ang hindi normal yung wala silang natutunan dun sa pagkakamali nila. Okay? So, ang dami pa nang i-share sa inyo guys. Ganyan kasi ako sa mga bata. Pag napapansin ko na tamang ginagawa nila, pinupuri ko sila. I say, very good job, keep it up, excellent, something like that. Pero pag alam ko na may mga kasalanan sila o pagkakamali sila, kinakausap ko sila. Minsan yan, naiiyak na sila kasi parang di sila sanay na pagsasabihan. Sabi ko, si teacher, parang pangalawa niyo akong nanay sa school. Kung hindi ko kayo pagsasabihan, is baka makalakihan nyo yun na pag mali, akala nyo tama kasi walang nagsasaway sa inyo. Pero sabi ko, makinig kayo, sumunod kayo kasi wala naman ako ituturo sa inyo na makakasama sa inyo. All I want is for you to learn and for you to grow better. Okay? Medyo hirap pa sila sa pagbabasa sa English, pero pagsisikapan ko na maturuan sila hanggang sa summer camp or the NLC ay tuturuan ko pa rin sila guys para mas gumaling pa sila sa pagbabasa sa English. Sa Filipino medyo okay na sila, English na lang talaga guys. Okay? So salamat sa panonood, sa pagsama sa akin sa aking vlog. Thank you guys for watching. Bye!